Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Dead on the spot ang isang pasahero ng jeep matapos saksakin ng kapwa pasahero sa Cagayan de Oro City. Sara, nahuli ba ang suspect? Connie, naaresto na ang suspect na kaibigan at kapitbahay raw ng biktima. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa panguhuli ng isda ang biktima sa Barangay Bayabas nang sumakay siya ng jeep pauwi sa kanilang bahay sa Barangay Carmen. Nasa loob na noon ng jeep ang suspect na biglang nanaksak sa leeg. Nawalan ng malay ang biktima at nahulog sa kalsada habang umaandar ang jeep. Bago ang pananaksak, napag-alaman ng mga otoridad na minamanmanan na ng suspect ang biktima habang nanguhuli ng isda. Nahuli sa follow-up operation si alias Jackson na naharap sa reklamong murder. Wala pa siyang pahayag. Ayon sa pulisya, posibleng personal na galit ang motibo sa krimen. Libo-libong canister ng peking insecticide ang nakumpiska ng NBI sa isang warehouse sa Valenzuela. Balitang hatid ni John Consulta. Bit-bit ng search warrant. Pinasok ng NBI Intellectual Property Rights Division ang bahay na ito sa Valenzuela City. Sa loob, tumambad ang libu-libong canisters ng mga pinaking brand ng insecticide na ibinibenta sa merkado. Ayon sa NBI, lumapit sa kanila ang lehitimong kumpanya at isinumbong ang pamimeke sa kanilang produkto. Matapos makapagsagawa ng surveillance at test buy, nag-apply sila ng search warrant para mapasok ang property. Yung counterfeit product po na insecticide na ibinebenta nila, inilalako po nila through online. Kung saan nakikita po ito ng mga ating mga consumer at inaakala po nila na original. So binibili po nila sa mas murang halaga. Aabot ng 13,000 canisters ng pinaking insecticide ang nakumpiska sa loob ng warehouse na ang ilan ay i-deliver na dapat sa pamamagitan ng courier sa iba't ibang lugar sa bansa. Since peke po ito, hindi po ito dumaan ng quality control. Hindi po natin alam kung ano yung components na ginamit dito, makakapagdulot po ito ng kapahamakan sa publiko. Kinumpiska na ng NBI ang mga peking insecticide. Paalala ng NBI. Paalala lang po ng ating direktor, umiwas po at huwag na sanang sumugal sa mga peking produkto upang maiwasan po natin na mas mapamahal pa o mapahamak. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo ng bronze medal si Pinay weightlifting Olympian Elrin Ando sa 2025 IWF World Championship sa Norway. Nakuha po yan ni Elrin sa clean and jerk event ng women's 63 kg. Sa kanyang huling attempt, nabuhat pa niya ang 133 kg. Gold medalist naman sa kompetisyon ang pambato ng North Korea habang silver ang Canada. Sa overall standings, pang-apat si Elrin na may total lift na 231 kilograms. Good job, Elrin! Binabaybay ng dalawang sasakyan niyan ang pakurbang bahagi ng Trans Central Highway sa barangay Kansomoroy sa Balamban, Cebu. Maya-maya, biglang binangga ng pick-up ang sasakyang sinusundan nito. Bumaliktad ang nabanggang sasakyan habang dumiretso sa pader ang pick-up. Tumilapon din po ang mga pasahero sa likod ng pick-up. 11 ang sugatan sa aksidente. Sa imbestigasyon ng pulisya, patungong Northern Cebu ang pick-up para maghatid ng relief goods sa mga kaanak na biktima ng lindol. Pauwi naman sa Balamban ang bumaliktad na sasakyan. Sabi ng mga otoridad, nawala ng preno umano ang pick-up na sanhi ng insidente. Depensa naman ng pick-up driver, hindi umano niya kabisado ang daan. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang mga sugatang biktima. May nagpakilala raw na taga-Philippine Embassy para makahingi ng pera. Babala po ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, di yan totoo. Sa isang ex-post, ipinakita ni Ambassador Romualdez ang cellphone number ng nagpanggap na siya. Panawagan niya huwag nang makipag-ugnayan sa scammer at i-report na lamang sakaling makatanggap ng mensahe o tawag mula rito. Anumang opisyal na komunikasyon kay Ambassador, pwede raw i-verify mismo sa embahada. 12 bahay ang nasunog sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kagabi.
ang itinuturong sanhi ng apoy na pabayaan umanong kandila. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City bago mag-alas 10 kagabi. Mabilis na nakaresponde ang mga bumbero dahil pader lang ang pagitan ng residential area at headquarters ng Bureau of Fire Protection. Wala pang 10 minuto itinasang sunog sa ikalawang alarma. 29 na fire truck ang dumating sa lugar. Ang mga bumbero gumamit din ng mga hagdan para malapit ang makapagbuga ng tubig. Isa sa mga nasunugan si Emilia. Iilang damit at appliances lang daw ang kanyang naisalba. Nagsisigawan doon sa taas. Ngayon, lumabas ako. Sabi niya, "Nanay, may sunog." "Saan?" "Dito sa katabi ng bahay mo." Ay, nandiyan na yung sunog. Bababa na yung sunog. Hindi kami makakalabas, matrap kami dito, yung sikip ng daanan. Si Arlene naman isinakay sa trike ang mga naisalbang gamit. Nanlulumo siya dahil wala na silang babalik ang bahay ng kanyang asawa. Malakas ng apoy. Ayun, nag-ano na lang kami sa mga gamit namin na nataranta na kami. Ayon sa mga taga-barangay, 12 bahay ang nasunog. Inaalam pa ng mga bumbero ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa isang bahay na walang supply ng kuryente. Lumabas po sa initial investigation po natin is alleged unattended candle. Naging challenge po sa amin ito is yung daan po dito sa kabila is masikip at saka yung mga involved po natin is light materials po. Alas 10:25 kagabi nang tuluyang maapula ang apoy. Nananawagan ng tulong ang mga nasunugan. Nasunugan po kami. Wala po kaming naisalbang gamit, kahit damit lang na wala. Chinelas, nakaapak nga ako kanina. Tulungan mo naman kami, kinasunugan kami. Maawa kayo sa amin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaking nagtangkang barilin ng isa pang lalaki sa Haro District sa Iloilo City. Kita sa video ang pag-aresto sa sospek nitong linggo ng gabi. Ayon sa pulisya, nakaupo lang noon sa plaza ang biktima kasama ang isang babae nang biglang sumulpot ang sospek. Kinalabit ng sospek ang gatilyo ng baril na itinutok niya sa ulo ng biktima pero walang lumabas na bala. Sabi ng mga otoridad, bumara kasi ang basyo o slag ng bala sa baril. Ayon sa investigasyon, dating kinakasama ng sospek ang kasamang babae ng biktima. Giit ng babae, hiwalay na sila ng dating kinakasama. Itinanggi ito ng sospek. Nakakulong na ang sospek na naharap sa reklamong illegal possession of firearms at attempted murder. Isang bagong silang na sanggol na lalaki ang natagpuang inabandona sa isang kangkungan sa Macabebe, Pampanga. Nagtulong-tulong ang ilang residente na sagipin ang sanggol. Ayon sa ilang residente, ulo na lang ng sanggol ang nakalitaw nang makita nila sa abot tuhod na tubig sa kangkungan. Sa tulong ng mga barangay official, dinala nila sa ospital ang sanggol. Iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at inaalam kung sino ang mga magulang ng bata. Ligtas ang sanggol at nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Love wins. Diyan si sentro ang Cinemalaya Film 2025 entry na Open Endings. Bida riyan, sina Kapuso stars Clea Pineda at Jasmine Curtis Smith. Umiikot daw ang kwento nito sa ex-girlfriends na naging instant best friends. Share ni Clea, dapat mapanood ng viewers ang film para malaman kung bakit Open Endings ang title nito. Sabi naman ni Jasmine, kaabang-abang ang magiging takbo ng storya. Full support naman sa premiere night ng Open Endings si National Artist for Film and Broadcast Arts at GMA Entertainment Creative Consultant Ricky Lee. Bumili sa isang tindahan ng lalaking yan sa Rizal, nagbigay po siya ng 500 para sa biniling sigarilyo. Nang ibigay ang sukli na tig-100 piso, kinuha ito ng lalaki at pansining may inihiwalay siyang isa. Sabay balik ng iba pang cash. Nagbago raw ang kanyang isip at hindi na bibili, kaya niya ibinalik ang pera at sigarilyo. Nang ibigay na ang kanyang 500 piso, binulsan niya ito at pinabarya naman ang tinangay niyang 100 piso. Mga kapuso, mag-ingat po tayo sa ganyang modus para wag maging biktima.
Bukod sa insidenteng yan, may dalawa pang hiwalay na insidente sa dalawang magkaibang tindahan na nahulikam din ang suspect. Naaresto ang lalaki matapos masita sa isang checkpoint sa bayan ng Halahala dahil wala siyang suot na helmet. Arestado rin po ang kanyang live-in partner na kanya umanong kasabwat. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Tampok po natin ang na-cutie cam na hayop sa Cebu. Aba, huli pero di kulong ang asong yan. Dance practice pa lang pero all out na ang grupong yan sa Lapu-Lapu City. Mamaya, miksena na ho sa frame ang isang asosasyon. Hanggang ang isa sa mga aso, tinangay ang cellphone na ginagamit ng grupo sa pag-video. Panalo ang style ng pananalisi dahil kinuha ang mismong ebidensya. Maagap naman ang dancers at nabawi ang cellphone mula sa unexpected na snatcher. Ang video, mahigit 1 million na ang views. Trending! Talagang baka may kasabot. May kasabot itong Magna.